Abala sa pag-iempake ng mga gamit na dadalhin sa pagluwas si Benny. 25 anyos na siya at nakatira sa probinsya. Ngunit kamakailan lang ay tumawag ang isa nilang kamag-anak sa bayan. Naghahanap ito ng pwedeng magtrabaho sa tiyahin nila na si Nenet. Pinsan ito ng yumaong ina ni Benny. Ayon sa pinsang buo ni Benny, ay kailangan daw ng tiyahin nila ng makakasama sa bahay. Nag-migrate na raw sa ibang bansa ang kaisa-isang anak nito, kaya wala na itong makakasama sa malaking bahay ng mga ito sa bayan. Dahil wala rin namang trabaho si Benny, pumayag siya. Kailangan niya rin kasing kumita, lalo pa at pinapag-aral niya ang kanyang girlfriend na si Ann. Oo, malungkot si Benny, pero para kay Ann, gagawin niya ang lahat. Mahal niya ang dalaga, kaya minsan ay nagkakayod kalabaw na siya, makahanap lang ng pera para may panggastos ito sa pag-aaral. Kaya lang ay nawalan na nga siya ng trabaho sa bukid, kaya tumambay na rin siya. Nang gabing yun, pagkatapos niyang mag-empake ay dumalaw si Ann. Alam din kasi nito na kinabukasan na ang alis niya. May kalayuan kasi ang bayan, kaya sinabi na ni Benny na isang beses sa isang buwan lang siya makakauwi. Sinabi niya kay Ann na padadalhan na lamang niya ito ng pera. Nang gabing yon ay inakay siya ni Ann sa labas ng kanilang bahay. Dinala niya ito sa likod kung saan naroon ang munting kubo. Tahimik ang hapon, kaya naman ramdam nilang pareho ni Ann ang lungkot. Pagdating sa kubo ay naupo si Ann sa papag. Tanaw nila ang malawak na bulubundukin. Kay lungkot ng buhay sa probinsya. Pero nang hapong yun ay masaya si Benny. Dahil kahit papano ay kasama pa niya ang kasintahang si Ann. Maya-maya pa ay inakbayan niya ang dalaga. Ramdam niya ang lambot ng katawan nito. Kabisado niya na halos ang buong katawan ng babae. Sapagkat 6 na taon naman na rin silang magkasintahan. Alam niyang tapat ito sa kanya. At wala itong ibang gusto kundi ang makapagtapos sa pag-aaral at makapagpakasal sila. Iyon palagi ang bukang bibig ni Ann. Sa kabila ng katahimikan, ramdam ni Benny ang init. Gusto niya na bago siya umalis ay mapagsaluhan nilang muli ni Ann ang isa't isa. Alam na ni Ann ang ibig sabihin ng kanyang bawat haplos, kaya nang hinila niya ito papasok sa kubo, hindi na ito tumutol. Walang tao sa bahay ni na Benny ng mga oras na yun. Ang kanyang tatay ay nakikipag-inuman ng tuba sa kabilang bahay. May kalayuan na yun mula sa bahay nila. Ang nanay naman niya ay matagal nang namatay. Ang kapatid niya namang lalaki ay tiyak na kasama na naman ng kanilang tatay. Kaya kampante naman si Benny sa kanilang gagawin. Ibubuhos niyang lahat ng pagmamahal sa dalaga. Hindi na nga siya nag-aksaya pa ng panahon. Pagkapasok pa lang nila sa kubo, ay kaagad niya nang niyapos si Ann at binigyan ng mainit na halik. Walang katumbas na pananabik ang isinukli nito sa kanya. Lumalim ang kanilang halikan hanggang sa napahiga sa kawayang sahig si Ann. Bahagya namang isinara ni Benny ang pinto ng kubo at sinimulan ng tanggalin ang kanilang saplot. Ganoon din ang ginawa ni Ann. Kahit na ilang beses niya nang nakita na ganoon ang ayos ng kasintahan, hindi pa rin niya maiwasang mapalunok at ma-excite sa mga magaganap. Kaya naman kaagad niya nang sinunggaban ang naghihintay na leeg ng dalaga. At doon ay ibinuhos niya ang kanyang panggigigil. Napayakap naman ang babae sa kanya at bahagyang napakapit sa kanyang makapal na buhok. Hindi nagtagal ay bumaba ang halik niya sa pamilyar na parte ng babae. At doon ay nagtagal ang kanyang halik hanggang sa bumaba pa ito. Hanggang sa matuntun niya ang parting yun. Parang kahit kailan ay hindi niya magawang magsawa roon. Kailangan niyang sulitin ang lahat. Lalo pa't matagal-tagal na naman bago siya makabalik at matikman ang ganoong kasarap na putahe. Naramdaman ni Benny na napakislot si Ann nang mas ginalingan niya ang ginagawa. Rinig niya ang mabilis na paghinga nito. Tanda na masyado itong nasisihan sa kanyang ginagawa. Ilang sandali pa ay pinahinto siya ng babae at ito naman ang nagbigay ng ligaya sa kanya. Pamilyar ang init, pero iyon ang init na kailanman ay hinding-hindi pagsasawaan ni Benny. Kaya naman hinila niya na si Ann
at sinimulan na nilang pag-isahin ang kanilang mga katawan. Kapwa pa sila napapapikit dahil sa init na sumukob sa kanilang mga katawan. Napasinghap si Ann at napakagat ng labi at nakita iyon ni Benny, kaya naman mas lalo siyang nanggigil. Nagsimula siyang gumalaw ng dahan-dahan, ninanamnam ang init na hindi niya halos maipaliwanag. Awang din ang kanilang mga labi. Unti-unti ramdam ni Benny ang pagsidhi ng ligayang nadarama habang nasa kandungan niya si Ann. Iginaya niya ito sa paggalaw habang ito ay nakayakap sa kanyang batok. Halos mawalan sila pareho ng ulirat sa labis na ligayang nakamit nang sa wakas ay narating nila ang sukdulan. Hinalikan niya sa labi si Ann, sabay sabi na mamimiss niya ito. Isang mainit at malungkot na yakap lang ang ibinalik sa kanya ni Ann bago sila tumayo at nagbihis ng sabay. Nang mga oras na yon ay nagpaalam na si Ann, kaya naman nagpasya na siya na ihatid ito. Malungkot ang gabing yun para kay Benny. Pero hindi pa rin nun mapipigilan ang pag-alis niya kinabukasan. Maagang nagising si Benny kinabukasan. Madilim pa pero handa na ang lahat ng kanyang mga gamit. May baong kanin at pritong tuyo si tatay para sa biyahe. Sabay sabi na mag-ingat at huwag kalimutan ang mga bilin. Wala nang iyakan, wala na ring drama. Sanay na ang mga lalaking kagaya nila sa ganitong tagpo. Sa loob ng bus ay walang ibang iniisip si Benny kundi si Ann. Nakasandal siya sa bintana habang pinapanood ang mga tanim na mais. Paulit-ulit na gumuguhit sa isipan niya ang gabing yun. Ang mahigpit na yakap, ang halik, ang matagal na pagtitig nila sa isa't isa bago maghiwalay, at ang katahimikang parang biglang bumalot sa buong paligid mula nang iwan niya ang probinsya. Makalipas ang halos 4 na oras na biyahe, narating din niya ang malaking bahay na tinutuluyan ni Tita Nenet. Hindi siya agad bumaba. Napatingin muna siya sa gate na gawa sa kahoy. Medyo may kalumaan pero halatang inaalagaan. Mapuno sa paligid, may hardin sa gilid at ilang tanim na gumamelat sa pagitan. Malinis yun, maaliwalas. Pagkababa ng tricycle ay agad siyang sinalubong ng isang matandang lalaki. Si Mang Cesar, ang tagalinis daw sa bahay. Siya raw ang pinagsabihang susunduin si Benny. Pinatuloy siya nito sa loob. Hindi maalis ni Benny ang pagkabighani sa loob ng bahay. Malalaki ang bintana, malinis ang kortina, at bawat sulok ay amoy insenso at lavender. Tahimik ang buong kabahayan, parang simbahan sa araw ng Miyerkules. Ako po si Benny, apo ni Aling Marta. Pinsan daw po ni Tita Nenet si Nanay. Pagpapakilala niya. Saglit lang iho, tatawagin ko lang si Ma'am Nenet. Wika ni Mang Cesar. Nakatayo lamang si Benny sa gilid ng sala habang nililibot ng kanyang mga mata ang mga larawan sa dingding. Lumang litrato ng kasal, mga graduation picture at portrait ng isang magandang dalaga noong kabataan pa. Ngunit ang nagpakaba sa kanya ay ang tinig na narinig niya sa itaas. Isang boses ng babae, malambing, malumanay at pababa ng hagdan. At nang tuluyan na itong lumitaw, hindi agad nakagalaw si Benny. Babaeng nasa edad 40 siguro, pero ni katiting na senyalis ng pagtanda ay wala sa anyo. Mahaba ang buhok, salubong ang tingin pero hindi nakakatakot. Nakasuot ito ng simpleng dress, pero bumagay sa makinis nitong balat at mayuming postura. Ang bawat kilos nito ay parang sumasayaw sa tahimik na musika. At nang maglakad ito papalapit, parang biglang may bubigat sa dibdib ni Benny. Ito na ba si Tita Nenet? Benny? Tanong ng babae habang nakatitig sa kanya. Opo, ako nga po. Sagot niya na bahagya pang napayuko. Ngumiti ito at sa isang iglap ay nabura ang kaba ng binata. Maganda talaga ang kanyang tiyahin. Hindi lang basta-basta. Iba ang dating. May halong aura ng babae pero may tikas ng ina. May halong lambing sa kilos pero matigas ang bawat salitang binibitawan.
May nakatagong pangaakit na hindi niya inaasahan na mararamdaman niya. Tuloy ka. Ako nga pala si Nenet. Medyo magulo pa sa taas kasi inaayos pa ang kwarto mo. Pero dito ka muna sa sala magpahinga. Mamaya na natin pag-usapan ang mga dapat mong gawin. Tumango si Benny. Tumango lang siya at muling napatingin sa mukha ng babae habang ito ay naglalakad patungo sa kusina. Napansin niya kung paano gumalaw ang balakang nito, kung paano tumatama ang liwanag sa maputi nitong batok, kung paanong tila hindi nabubura sa kanyang isipan ang bango nitong dumana sa ilong niya nang dumaan ito sa kanyang tabi. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaiba. Parang hindi lang basta pagtanggap sa trabaho ang narito ngayon. Parang may darating pang hindi niya inaasahan. At habang nakaupo siya sa sala, nakatitig siya sa isang lumang orasan na tila ba kumakatok sa puso niya sa bawat tiktak. Naramdaman niya ang kakaibang init sa dibdib, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa presensya ng isang babae. Isang babae na hindi niya akalaing magiging dahilan ng matinding pagbabago sa tahimik niyang buhay. Itinukod niya ang siko sa armrest ng sofa at napahawak sa kanyang noo. Nagsisimula pa lang siya, pero parang may kung anong tinig na bumulong sa kanya, na kung anong bagay na talaga namang nagpapainit sa kanyang buong sistema. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Baka sa sobrang pagod niya sa biyahe kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip niya. At maging ang pinsan ng kanyang ina ay nagawa niya pang pag-isipan ng hindi maganda. Hindi talaga siya mapakali, lalo na sa taglay na ganda ng kanyang tiyahin. Walang tulak kabigin. Bakit kaya hindi na ito nag-asawa ulit? Malaki na rin ang anak nito, pero hindi niya kilala. Nag-migrate ng araw kasi sa ibang bansa. Sana solong-solo na nito ang bahay, kung mag-aasawa man ito. Hindi niya na tinapos ang pag-iisip. Biglang sumagi sa kanyang isip ang kasintahang si Ann. Talagang nagkakasala siya, pero siguro nga ay dala lang ng pagod ang mga naiisip niya. Pero noon, hindi niya napapansin na parang pinagpapawisan na pala siya masyado. Mukhang iba talaga ang epekto ng ganda ng kanyang tiyahin sa kanya. Tahimik pa rin ang buong paligid nang bumalik si Tita Nenet mula sa kusina. Bit-bit nito ang isang pitsil ng malamig na juice. Inilapag nito sa mesa sa tapat ni Benny at umupo naman ito sa kabilang upuan. Saglit lang itong tumingin sa kanya. Sapat lang upang muling kumabog ang dibdib ng binata. Walang kahit anong malaswang motibo sa tingin ng tiyahin. Pero para kay Benny, sapat na ang bawat galaw nito para guluhin ang mahinahon niyang isipan. Pinilit niyang huwag tumingin ng diretso sa harap ng babae. Ibinuhos niya ang atensyon sa iniinom niyang juice. Pero kahit ang malamig na inumin ay hindi sapat upang mawala ang init na bumabalot sa kanyang batok. Parang bigla siyang sinakmal ng kaba. Hindi na siya makatingin ng diretso. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa kaba ng mga naiisip niya. Habang nakaupo si Tita Nenet sa harapan niya, bahagya itong nakasandal. Kitang-kita ni Benny ang umbok sa parting yon ng kaniyang tiyahin. Hindi niya naman yun sinasadya. Wala ring mali siya sa kilos ng babae. Pero sa paningin ng isang lalaking tulad niya, hindi niya mapigilan ang sariling mga mata. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata. Pinilit niyang tanggalin sa isip ang anumang masamang ideya. Ngunit kahit anong pigil niya, bumabalik pa rin sa isip niya ang eksaktong tanawin sa harap. Ang kutis nitong makinis, ang mabagal na galaw ng kamay habang iniaabot ang baso, ang mahinhin na pagkakaayos ng buhok nito sa likod ng tenga, at ang amoy nito na lalong lumalakas sa bawat galaw. Saan ba siya dinadala ng tadhana? Akala niya ay simple lang ang magiging buhay niya rito. Tagabantay ng bahay, tagalinis, tagaluto. Pero hindi pa man siya nagsisimula ay parang sinusubok na siya ng pagkakataon. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa kanyang katapatan. Nang matapos silang uminom ay tumayo na ang kanyang tiyahin. Sinabi rin nito na susunduin siya ni Mang Cesar para maiakyat ang mga gamit. Naiwan siyang mag-isa. Doon niya muling naramdaman ang malalim na buntong hininga. Para bang kahit ang hangin sa bahay na ito
ay may ibang klasing bigat. Hindi siya sanay sa ganitong katahimikan. Hindi rin siya sanay sa ganitong uri ng babae. Tahimik pero malakas ang dating. Disente pero may halong pangaakit. Inosente sa kilos pero may bagay sa anyo na parang tinatawag siyang lapitan. Ilang saglit pa at umakyat na siya sa itaas. Kasama niya pa rin si Mang Cesar. Ipinasok nito ang kanyang mga gamit sa maliit na kwarto. Malinis yun. May isang kama, electric fan at isang aparador. May bintana rin sa gilid. May kurtinang puti at tanaw mula roon ang maliit na hardin. Habang inilalagay niya ang kanyang mga damit sa aparador, napansin niyang may ibang amoy sa silid. Mabango, pero hindi masyadong matapang. Parang pinaghalong pabango ng babae at bagong labang kumot. Isang uri ng bango na hindi niya inaasahang magpapalalim pa sa kanyang pag-iisip. Nahiga siya saglit sa kama at pinikit ang kanyang mga mata. Sandali lang, pahinga lang. Pero hindi niya namalaya na tumatakbo na pala sa isip niya ang imahe ng tiyahin. Ang bawat galaw nito kanina, ang ngiti nito, ang mabangong amoy, ang mata nito na bahagyang sumulyap sa kanya habang umiinom ng juice. Isang sulyap na tila walang ibig sabihin. Pero para sa utak ni Benny, parang may binuhay na apoy. Napaiwas siya ng tingin sa kisame ng kwarto. Pilit niyang ibinabalik sa alaala si Ann. Ang simpleng ngiti ng kasintahan. Ang huling halik nito. Ang yakap sa kubo. Ngunit sa kabila ng pagpilit na isiksik sa puso si Ann, hindi niya maalis sa isipan ang presensya ng kanyang tiyahin. Hindi siya masamang tao. Alam niya yon. Mahal niya si Ann. Pero may bahagi sa kanyang katawan. Hindi sa puso, kundi sa pagitan ng kanyang dibdib at tiyan na hindi mapakali. Kinagabihan ay tinawag siya ni Tita Ninit sa hapag. Sila lang dalawa ang naroon dahil si Mang Cesar ay umuwi daw muna sa bahay nito. Sa kabilang barangay pa yon at bukas pa babalik. Tahimik silang kumain. Paminsan-minsan ay nagkakatinginan pero agad ding iniiwas ang mata. Walang usap pero ang bawat sandali ay puno ng mabigat na pakiramdam. Parang may hinihintay, parang may sinusubok, parang unti-unting lumalapit sa isang bagay na bawal. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Benny na aakyat na sa kanyang kwarto. Pag-akyat niya ay agad siyang naligo. Kailangan niyang palamigin ang sarili. Kailangan niyang i-reset ang katawan niya. Ngunit habang sinasabon niya ang kanyang katawan, hindi niya mapigilan ang pagsulpot sa isip niya ng imahe ng tiyahin. Kung paano ito tumingin, pati na rin ngumiti, at kung paano siya pinapainit ng presensyang yun. Pagkatapos maligo ay nahiga na siya. Tumagilid siya at humarap sa bintana. Pinilit niya ang kanyang sarili na matulog. Pero hindi siya dinadalaw ng antok. Dinalaw siya ng init na kalaunan ay hindi niya napigilan. Sinimulan niya ng ibaba ang kanyang short at inisip ang magandang imahe ng kanyang tiyahin. Napapikit siya at sinimulan ng bagay na alam niyang makakatanggal sa init ng kanyang katawan. Nilasap niya ang walang katulad na ligaya habang ini-imagine na ang kanyang tiyahin ang kanyang kasama. Talagang sabik na sabik siya. Pagkatapos ay doon niya naisip na unang gabi pa lamang niya roon, ngunit nakagawa na siya ng mali sa kasintahang si Ann. Ipinilig na lamang niya ang kanyang ulo at pinilit makatulog. Alam niyang magsisimula na ang trabaho niya kinabukasan. Maaga siyang nagising, kahit hindi pa man din siya ginigising ni Tita Ninette. Sanay ang katawan niya sa ganitong oras. Oras ng pagtatrabaho sa bukid, oras ng pag-aalaga ng hayop, oras ng pamumuhay sa simpleng probinsya. Pero ngayong wala na siya roon, isa na namang panibagong umaga ang haharapin niya sa ibang uri ng tahanan, sa ibang klase ng paligid, at sa piling ng ibang klaseng babae. Pagbaba niya sa kusina ay wala pang tao, kaya naman nagpasya na siya na maghanap ng mga pwedeng gawin. May naiwang timba ng tubig malapit sa likod ng bahay at ilang gamit pang linis sa gilid ng lababo. Napagdesisyonan niyang simulan ang kanyang unang araw sa simpleng paglilinis ng likod bahay. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga ibon at kaluskos ng mga tuyong dahon na unti-unti niyang kinukumpol
gamit ang walis tingting. Habang nagwawalis siya ay tanaw niya mula sa puwang ng bakod ang mga kapitbahay. Pero tila walang gaanong tao sa paligid. Parang ang buong bahay na yon ay hiwalay sa gulo sa labas. May sariling mundo at may sariling oras na tumatakbo. Maya-maya ay nagsimula ng umangat ang araw. Uminit na ang hangin. Kumakapit na rin ang alikabok sa kanyang pawisang likod. Kaya nagpasya siyang huminto muna at pumasok para uminom ng tubig. Bit-bit ang timba, dumaan siya sa likurang pasilyo patungo sa loob ng bahay. Tahimik pa rin sa loob. Agad siyang nagpunta sa kusina at nagbuhos ng tubig sa baso at doon ay dahan-dahang uminom. Nang maibalik niya na sa lababo ang baso, may narinig siyang tila gumalaw mula sa itaas. Tunog ng pagbukas ng pinto. Kasunod ang mahinang kaluskos ng paa sa sahig. Naisip niyang gising na si Tita Ninette. Napagdesisyonan niyang bumalik muna sa kwarto para magpalit ng damit. Pero dahil hindi siya pamilyar sa buong pasilyo sa taas, naligaw siya sa hallway. Sa halip na kumanan patungo sa kanyang kwarto, ang nadaanan niya ay isang kwarto sa dulo at bahagyang nakaawang ang pinto. Wala siyang balak silipin. Wala rin sana siyang balak na tumigil. Pero bago siya makailag, aksidente nang dumulas ang paningin niya sa maliit na siwang ng pinto. At doon ay tuluyan siyang napahinto. Sa loob ng silid, tanaw niya ang likod ng isang hubad na katawan. Basa pa ang buhok nito. Nakatapis lang ito ng puting tuwalya sa bandang balakang, habang hawak ang isang lotion na pinapahid sa kanyang braso. Kita niya ang linya ng likod nito, ang makinis na balikat at ang pangingintab ng balat na bagong liko. Alam niyang mali. Alam niyang hindi siya dapat nandoon. Pero parang biglang nawala ang kanyang kontrol. Si Tita Ninette. Dahan-dahan na humakbang paatras si Benny. Ingat na ingat. Bawat paghinga niya ay pigil. Para bang isang maling galaw ay babasag sa sandaling yon. Isang tagpo na hindi niya sinasadya. Pero hindi rin niya agad kayang takasan. Nanginginig ang kanyang dibdib. Nanuyo ang kanyang lalamunan. At parang bumagal ang mundo habang tinititigan niya ang babae na dati ay wala lang sa kanyang imahinasyon. Ngunit ngayon ay unti-unti nang binabaon sa kanyang isipan ang bawat detalye ng katawan nito. Hindi tumagal ng 1 minuto ang pagkakatitig niya, pero para sa kanya, para yung isang buong oras ng pagkalito. Dali-dali siyang umalis at bumalik sa kanyang kwarto. Pilit pinapakalma ang sarili. Isinara niya ang pinto at naupo sa gilid ng kama. Mabilis ang tibok ng puso niya. Parang sumabog ang buong katahimikan ng umaga sa isang eksenang hindi niya makalimutan. Hindi niya sinadya, pero nakita niya. At mula sa tagpong yon, alam niyang hindi na siya kagaya ni Benny kahapon. Gusto niyang kalimutan. Gusto niyang itapon sa isipan ang larawang yon. Pero kahit ipikit niya ang kanyang mga mata, mas malinaw pa rin ang hubog ng katawan ng tiyahin kesa sa anumang bagay na nasaksihan niya sa buong buhay niya. Ilang sandali pa ay narinig niya na bumukas ang pinto sa baba. Tinig ni Tita Ninette. Tinatawag siya para mag-almusal. Dahan-dahan siyang tumayo at bumaba na tila walang nangyari. Pero sa puso niya, alam niyang may isang bagay na nasira. O baka nga, may isang bagay na nagsimula. Pagbaba ni Benny ay nakita niyang nakahanda na ang almusal sa mesa. Nasa kabilang dulo ang kanyang tiyahin. Nakasuot ng kulay abong duster na hanggang tuhod. Maluwag sa katawan, pero sapat para takpan ng anumang kapuna-puna. Basa pa ang buhok nito, bahagyang nakapusod at mukhang bagong paligo pa rin. Umupo siya sa tapat nito. Tahimik, walang nagsasalita. Tanging kaluskos ng kutsara sa pinggan at tunog ng pagbuhos ng kape ang maririnig. Pero sa pagitan nilang dalawa, may hindi matahimik. Si Benny. Kahit pilit niyang ikalma ang sarili, hindi niya maiwasang sulyapan ng babae sa kanyang harapan. Maayos ang pagkakaupo nito. Banayad kumilos. Pero bawat sandali ay tila nagpapainit sa kanyang pakiramdam. Ang kutis nito'y tila mas maputi pa kaysa sa alaala niya kagabi. Ang leeg na minsang tinapunan ng kanyang tingin kanina sa kwarto ay ngayon lantad muli sa harap niya. Walang bahid ng kamalayan sa paningin ng binata.
Habang nagkakape si Tita Ninette, napansin ni Benny ang paggalaw ng dibdib nito sa ilalim ng duster. Maluwag man ang tela, hindi iyon sapat upang ikubli sa mata niyang tila gutom sa imahinasyon. Pati ang pagdampi ng kape sa labi ng tiyahin ay tila bumababa sa kanyang lalamunan. Nagpapainit sa kanyang loob sa paraang hindi niya maipaliwanag. Pinipigilan niya ang sariling tumingin. Umiiwas siya. Kinakagat ang loob ng pisngi. Pero mas lalo lang tumitindi ang kaba sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang namumuong tensyon sa kanyang katawan. At kahit malamig pa ang hangin ng umaga, pinagpapawisan siya sa batok at likod. Nagkunwaring abala si Benny sa pagkain. Pilit pinapabilis ang bawat subo para makaiwas sa mga tanong. Pero ang problema, hindi naman nagsasalita si Tita Ninette. Wala itong reaksyon. Para bang walang alam. Parang walang nararamdaman. At ang tahimik na kilos nito ang mas lalong nagpapalalim sa pag-iinit sa katawan ni Benny. Nauhaw siya. Inabot ang pitsil ng tubig. Uminom doon. Pero kahit anong lamig ng tubig, hindi nito mapawi ang mainit na imaheng paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya. Ang makinis na likod, ang basa nitong buhok, ang tuwalya na halos mahulog sa balakang nito. At habang nagpupuna siya ng pawis sa kanyang noo, isa lang ang malinaw sa kanya sa mga sandaling yun. Hindi siya mapakali at lalo siyang natatakot kung hanggang kailan niya kakayaning pigilan ang sarili. Lumipas ang mga araw. Sunod-sunod na umaga ang gumising kay Benny. Walang masyadong usapan. Walang mali siya sa bawat kilos ng tiyahin. Walang hayagang nangyayari. Pero sa kanyang utak, araw-gabi siyang tinutupok ng init. Sa tuwing mapapadaan siya sa kusina at maaabutan doon si Tita Ninette na nakatalikod, napapako ang tingin niya sa balakang nito. Sa tuwing lalabas ito mula sa banyo na may basang buhok, suot ang palaging maluwag na duster na minsan ay hindi nakatali ang gitna, kumakabog ang dibdib niya. Lahat ng galaw ng babae, simpleng tingin, tawa o tikwas ng buhok ay naging apoy na unti-unting sumusunog sa kanyang disiplina. Sa kanyang kwarto, gabi-gabi siyang ginigising ng sarili niyang pantasya. Ang halimuyak ng katawan ng tiyahin ay parang nanunuot sa kanyang unan. Hawak ang sarili. Palihim niyang inuulit ang mga eksena sa kanyang imahinasyon. Ang nakita niyang katawan nito, ang makinis na balat, ang tuwalya sa balakang. Paulit-ulit, nakakabaliw. At ang pinakamasakit, tila walang alam si Tita Ninette. Parang walang napapansin. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Tahimik ang gabi na yun. Wala si Mang Cesar. Sila lang uli sa bahay. 10:00 na pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Lumabas siya ng kwarto para uminom ng tubig. Dumaan siya sa hallway. Madilim na. Nang makarating sa kusina, laking gulat niya nang makita si Tita Ninette. Nakatalikod ito at nakasandal sa may lababo. Nakasuot ng puting kamiseta na halatang walang bra at maikling shorts na halos hindi makatakip sa hita. Hindi ka makatulog? Malamig pero may lambing na tanong nito ni hindi lumingon. Nauuhaw lang po. Sagot niya. Tahimik. Maya-maya, tumalikod na ito paharap sa kanya. Malambot ang ngiti pero malamlam ang mga mata. Nilapitan siya nito ng dahan-dahan. Parang mabagal na hangin sa gabi. Parang wala siyang ibang marinig kundi ang tibok ng sariling puso. Alam ko. Bulong ni Tita Ninette. Halos pabulong lang. Alin po? Tanong ni Benny. Hindi alam kung saan ibabaling ang tingin. Alam kong matagal mo na akong pinagnanasaan. Ramdam ko kung paano ka tumingin, kung paano ka umiwas, kung paano ka lumunok sa bawat sulyap mo sa katawan ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Benny. Hindi siya makagalaw. Pero bago pa siya makapagsalita, humakbang si Tita Ninette papalapit. Ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Kung gusto mo, huwag ka nang magpikil. Ngayong gabi lang na to. Pagkatapos, kalimutan mo na. Wala nang pag-uusapan bukas.
Anito habang nakatitig sa kanya, diretso sa mga mata. Hindi na siya nakasagot. Maya-maya ay hinila siya nito palapit. Ang kanyang mga labi ay dumikit sa leeg nito. Basa sa pawis, mabango at mainit. Hindi niya alam kung paano nagsimula, pero ang mga kamay niya ay kusa nang yumapos sa bewang ng tiyahin habang abala ang labi niya, pababa ng pababa. Hindi siya makapaniwala. Nasa harapan niya na ang ilang gabi niyang pinapantasya. Ngayon ay hawak niya na. Hinaplos niya ito. Dahan-dahan, may pagkalang pero may gigil. Kinabig siya ng tiyahin, itinulak sa gilid ng pader habang siya ay bumababa. Pasayahin mo ko, Benny. Bulong nito. Ibinaba ni Benny ang kanyang ulo. Sinimulang dampian ng halik ito. Bumaba pa ito. Napakapit si Tita Ninette sa buhok niya. Impit itong napadaing. Pilit na pinipigilan ng sariling ingay. Ramdam ni Benny ang bawat kislot ng katawan ng babae. Ang bawat hinga nito. Ang panginig. Katulad kay Anne. Pero mas mainit. Mas mapusok. Mas matagal niyang pinangarap. Hanggang sa wala nang natira sa pagitan nilang dalawa. Nagkatitigan sila. Walang salita. Walang ngiti. Pero puno ng kasabikan. Pinasandal siya ni Tita sa gilid ng kusina. Dahan-dahan itong gumalaw. Mainit at mabagal. Hanggang sa halos pareho na silang mapabagsak dahil sa sensasyon. Pinipigilan ng kanyang tiyahin ang pagdaing nito. Si Benny naman ay napapakapit sa baywang nito. Pinipigil ang sarili dahil sa sobrang tindi ng ligaya. Gumalaw pa ito hanggang sa tuluyan na silang bumigay. Nagtagal ang tagpong yun. Pawis na pawis, hingal na hingal, hanggang sa pareho nilang narating ang sukdulan ng init na matagal na nilang pinipigilan. Pagkatapos ay walang nagsalita. Tumalikod si Tita Ninette at naglakad paakyat. Hindi na lumingon. Si Benny ay naiwan sa madilim na kusina. Basang-basa ng pawis. Nakaupo sa sahig habang humihingal. Alam niyang tapos na. Pero sa gabing yun, natikman niyang matagal niya nang inaasam. Nawala lahat ng init sa katawan niya hanggang sa muli niyang maalala ang pangalan ni Anne. Doon ay bigla siyang nakonsensya. Walang kaalam-alam ang kanyang kasintahan sa nagawa niyang kasalanan. Sa mismong pinsan pa ng nanay niya. Hindi iba sa kanya. Wala na rin siyang pinagkaiba sa hayop. Dapat sana ay uuwi na si Benny. Pero pinili niyang manatili. Kahit ilang beses man niyang isipin na mali, ngunit paulit-ulit naman niyang napatunayan na ang gawaing yun ay mali.